Aniya na mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Level sa tubig sa Layawan River sa Oroquieta City, Misamis Occidental, misaka tungod sa sagunsong pag-ulan. Kapin 300 ka individual, gihiklin. Usa ka barge, may bangga sa fishport sa Hasaan, Misamis Oriental. Engine failure, gingong hinungdan sa insidente. 5 ka room sa usa ka tulunghaan sa Gipos, Zamboanga del Sur, nasunog. Bluetooth speaker nga nakasaksak, gitudlong hinungdan sa sunog. Nagsugod na ang pagpangapud-apud sa Davao City LGU ug financial assistance sa mga lugar sa Luzon nga naigo sa Bagyong Christine. Og pagpasiga sa Christmas tree, gikahingangha sa mga misaksi sa pagsugod sa Pasko Fiesta sa Davao 2024. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka barge o cargo vessel nga padulong unta sa Naga City ang nabangga sa pantalan sa Hasaan, Misamis Oriental, human gingog nagka-engine failure. Ani a report. Nabungkag nga poste, ingon man, napaslak kining usa ka dakong barge o cargo vessel sa usa ka fishport sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental, Miyerkules sa gabi. Sa video, tataw ang karako sa mong cargo vessel, lakip na ang danyos nga resulta sa pagkabangga ni ini sa usa sa mga building sa mong pantalan. Gani sa mong insidente, nadamay ang usa ka fish car nga dunay kargang mga isda, human nabangga sa rampa sa cargo vessel. Naguba sab ang laing wing van ug bangka, human nga nabangil sa mong cargo vessel. Matod sa Hasaan Municipal Police Station, walay naangol sa insidente, human nakaambak ang sakay sa fish car, samtang nakaambak sab sa dagat ang mga mananagat nga anaa sa bangka. Sumala sa kapulisan, padulong sa Naga City ang maong cargo vessel, diin sakay niini ang 21 ka mga individual nga trabahante sa maong vessel. Hinoon, luwas silang tanan. Then apan sa visual nga sir, pagkanda ko investigation kaning MB 1090 nagkakuan siya, nagka problema sa iyang engine. So ni forward dayon ni bangga siya sa building sa Kimaya Fishport. Padayon ang investigasyon sa PNP uban ng Marina, PNP Maritime ug Coast Guard sa maong insidente. Wala pay pahayag ang pamunuan sa maong cargo vessel, apan daan na matud pa nilang giingon sa otoridad nga andam sila nga moabaga sa tanang danyos o galastohon nga resulta sa insidente. Actually sir, sa karon sir sa atong maritime ug sa Coast Guard, naman sila sir, gi-hold man ang kaning tag-iya sir sa maong cargo vessel para sa ilang arrangement sir. Magkakuan sila sa ilang settlement sir. Padayon sab ang panawagan sa otoridad, labi na sa mga gamintinar o gamaneho o mga dagkong sakayan nga dublihon ang pagsuta sa kahimtang sa mga sakayan aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez, One Mindanao. I-turnover na sa Davao City Government pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tabang pinansyal sa syudad ngadto sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa Bagyong Christine sa Luzon ug Visayas. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, malipay yung gidawat sa mga local government units nga apektado ni Bagyong Christine ang financial assistance nga gi-turn over sa City Government of Davao. Samtang sumala sa LGU Davao nga ugaling doon na pa yung igo nga kalamidad sa syudad, igo pa ang pondo alang sa disaster response. Sumala sab sa pag-asa karong bulan sa Disyembre o una matapos ang tuig 2024, posible nga doon ay igo pa nga bagyo sa nasod ug moagi kini sa Mindanao. Personal nga gitunol ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baloran ang 1 million pesos nga cash assistance gikan sa City Government of Davao ngadto sa Provincial Government of Catanduanes. Ang maong probinsya usa lang sa 35 ka mga LGU nga naigo sa Bagyong Christine nga nagdeklara og state of calamity nga nahatagan og pinansyal nga tabang sa Davao City LGU. Busa, gipaabot sa Catanduanes government ang ilang pasalamat sa tabang sa mga taga Davao City.
Kaya sugod itong November 20, si Colonel Fred Baluran, ang ato ang department head sa CDRMO, nibiyahe siya o ang iyang schedule from November 20 to December 4. So, 35 ni ka local government units na ay highly urbanized city o naapoy municipalities. Kini ang mga LGU sa Region 3 sa Pangasinan, Region 4A ug 4B sa Laguna, Batangas ug sa Region 8 sa Samar ug Leyte. Una na giaprubahan sa Davao City Council ang pag-alokar og 17.7 million pesos nga cash assistance alang sa mga apektado sa bagyo. 300,000 pesos alang sa mga municipality, 500,000 pesos sa mga syudad ug 1 million pesos alang sa mga probinsya. Sumala sa CDRRM Council nga dunay igong pondo ang LGU o galing dunay mga kalamidad nga moabot sa syudad. We have enough funds sa city government. So before the year ends of 2024, nanagoy nakapundo yun, either na ay disaster o wala, andam yun ang city government nga aduna tay contingency fund na i-reserve para sa ato po magamit sa ato ang katakbayan sa Davao. Sumala sa pag-asa, gipaabot nga posibleng duna pay usa o duha ka bagyo nga mosulod sa nasod una matapos ang tuig 2024. Sanglit misulod na ang amihan season, dako matod pa ang tsansa nga moagi kini sa Mindanao. Sara sa posibleng pagdaot sa panahon dala sa ITZZ. Sumala sa kining CDRMO nga gawas sa 24/7 nga nakatutok sa pagbantay ang mga personahe sa CDRMO in coordination sa mga BDRMC nakaalerto sab ang Ancillary Services Unit ug ang city engineers aron sa pagdeklag sa mga kanal aron nga malikayan ang pagbaha sa mga areas sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sa ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Kapin 300 ka individual ang gihikling. Human misaka ang level sa tubig sa labing dakong sapa sa Oroqueta City sa Misamis Occidental nga mao ang Layawan River tungod sa sagunson nga pag-ulan. Ani ang report? Sayo sa buntag adlawng Biyernes, kalit misaka ang level sa tubig sa Layawan River sa Oroqueta City sa Misamis Occidental. Gani makita niining video ang kataas sa level sa tubig sa suba. Ingon man ang kakusog sa sulog niini, miabot ang level ngadto sa yellow level. Busa na alerto na ang lokal nga kagamhanan. Sa Barangay Villaflor, gihikling sa Barangay Council ang ilang mga residente tungod sab sa taas nga tubig sa sapa. Hinungdan nga misulod na sa pipila ka mga balay sa lugar ang tubig. Sa videong kuha silang rescuers, tataw ang karako ug kakusog sa sulog sa tubig sa suba. Matod sa lokal nga kagamhanan, miabot na sa kapin 300 ka mga individual gikan sa nagkadayang barangay nga duol sa suba ang gihikling ngadto sa nagkadayang evacuation centers. Nagdeklara na sab sila og suspensyon sa mga klase sa tanang level sa mga tulunghaan sa syudad. Kagabi pa nag-ulan na then mahunong lang kadyon dayon padayon magpud ang ulan pero sa report kaganina usog ang ulan, usog ang hangin dito sa kabukiran na to mao nang posible ang tubig gikan sa kabukiran. Nagpahigayon sab og on-ground inspection si Misamis Occidental Governor Henry Waminal sa kasubaan sa probinsya. Iya na sab gimanduan ang PDRRMO nga i-monitor ang kahimtang sa mga suba. Ingon man sa mga residente, hangyo sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga residente nga magpantay og mutuman gilayon kung dunay preemptive evacuation sa ilang mga lugar. Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, mag-amping gihapon sa mga kusog nga pag-ulan karong weekend ilabi na sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Walay bagyo o pagdaot sa panahon apan magpaulan ilabi na sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kini ang baga nga mga panganod tungod sa pagsugat sa hangin gikan sa northern ug southern hemispheres nga mo'y hinungdan sa mga pag-ulan sumala sa pag-asa.
Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad nga mga pag-ulan sa Mindanao. Busa, magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Presyo sa pakwan sa General Santos City, misaka hangtod 10 pesos matag kilo nga epekto matud pa sa milabay nga mga pagdaot sa panahon. Sumala sa ubang mamaligyaay. Ano ang report ni Efren Mamak? Kamatikdan karon ang pagsaka sa presyo sa pakwan sa Bagsakan Center sa Barangay Bula sa General Santos City. Ang seedless watermelon mapalit na sa 45 pesos matag kilo kung itandi sa milabayng bulan nga anaalang sa 40 pesos per kilo. Ang natural pakwan mapalit na sa 30 pesos per kilo kung itandi kaniadto nga anaalang sa 20 to 25 pesos per kilo. Ang mamalitay nga si Jessica Supil nabalaka nga basig mumahal pa kini una ang adlaw sa Pasko ug bagong tuig kay lakip kini sa ihanda subay sa tradisyon nga maganda og lingin nga prutas. Sobra sir, balaka jud kay syempre maghanda man jud ta kahit papaano bisag ginagmay lang nya. Saon man kay pag magmahal di siguro magtipid na lang. Matud sa ubang mamaligyaay, epekto matud pa sa milabay nga daot nga panahon ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa pakwan. Napiktuhan yun may kay ngano man ang mga tanong magud nila sa umahan nakakuan sa mga ulan-ulan. Ang harvest nila gamay na lang so nagmahal ang tagay nila. Diskarte sab sa mga planter aron dunay mabaligya sab sa ubang lugar. Ginaagi na lang nila kini og bahinay. Mga buyer man gud magtapok. So nagapasalamat ang mga planters. Ibahin-bahin na lang presyohan nila para nga makabawi lang sila sa ilang kapital. Pipila ka semana unang Pasko, nagpabili ng presyo sa lingin nga imported nga prutas kung asa 100 pesos ang 6 pieces sa apple, 125 pesos ang 5 kabuok nga pongkan ug 85 pesos ang kada net bag sa kiat-kiat. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gilamoy sa kalayo ang 5 ka room sa usa ka tulunghaan sa Gipos, Zamboanga del Sur. Nabiya ang Bluetooth speaker nga nakasaksak sa outlet sa kuryente ang posibleng tinupdan sa sunog sumala sa kabumbiruhan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala na. Sana lang karon na. Nasunog kining pipila ka room sa usa ka school building sa Balungating National High School sa Barangay Balungating, Gipos, Zamboanga del Sur nga nagsugod pasado alas 5 sa buntag kaganina. Gani sa gawas sa maong nasunog nga building, makita ang mga gamit sama sa mga papel nga gitabangan og salba sa mga residente. Hinuon gilayong girespondehan sa kabumbiruhan laki PDRRMO ang maong sunog. Gideklara kining fire out human ang halos 2 ka oras. Matud sa BFP Gipos, ana sa 5 ka room sa usa ka karaang school building sa maong tulungaan ang nasunog. Nagsugod ang kalayo sa usa ka laboratory room kung asa nahimutang ang mga valuable gadget sama sa laptop, speakers ug ubang school equipment. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Posibleng nabiyaan nga Bluetooth speaker nga nakasaksak sa outlet sa kuryente sa maong room ang tinubdan sa sunog. Ang cause ng sunog sir, kasi yung ipapadala naming sample under investigation pa sir kasi ipapadala pa naman yun sa laboratory namin sa NHQ yung sa mga Bluetooth speaker ganun yung naka-charge yung sa mga outlet po nila sir yun yung kinukunan namin ng sample. Gibana na ang mabot sa kapin 3.6 billion pesos ang danyo sa sunog base sa paunang assessment sa BFP. Sa karon temporaryong gisuspende sa tagdumala sa maong tulungaan ang klase aron malikay sa posibleng disgrasya ang mga estudyante. Nasayrang ang nasunog nga school building gitukod niadtong 1980s pa. Busa dunay pahimangno ang kabumbiruhan. Muslim ang sa mga schools na sila yung mga suga nga more 24 hours pasiga sir ba. Then imagine nimo 1980s pila na sa tuig. Then ang ilahang kwan dapat gali mag-rewiring po ang mga schools kay 1980s pila na sa mga tuig di maura to nga wire. Then ang ilang ceiling grabe na kauga. Efren Mamak. 1 Mindanao. 46 anyos nga lalaking gipusil kagahapon sa Barangay Ushiro sa Davao City patay na. Gikumpirma sa Tugbok Police Station nga nakabsa na sa iyang kinabuhi ang pagka alas 12 sa udto ang 46 anyos nga lalaking gipusil sa Purok 6B Barangay Bago Ushiro, Davao City alas 7 Huwebes sa buntag. Naabdan nga nagyukbo na sa manubela sa iyang gimanehong sidecar nga motorsiklo ang biktima human na kay agom og samad pinusilan sa ulo.
Usa ka fired cartridge nga sa gituhang .45 nga pusil ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Ginapalaw man pa sa kapulisan ang investigasyon sa maong kaso aron mailhan ang suspect ingon man ang motibo sa pagpamusil sa biktima. Arestado ang duha ka high-valued individual sa Banga, South Cotabato. Human nakuha og kapin 1.3 million pesos sa gituhoang shabu. Dakpan ang duha ka suspect ato sa gipahigayong anti-illegal drugs operation sa otoridad sa Purok Mainuswagon, Barangay Benitez, Banga, South Cotabato diadtong Miyerkules. Ang 53 anyos o 42 anyos nga malalaking suspect ikonsiderang high-valued individual o pulos residente sa Barangay Improgo sa maong lungsod. Nakumpiska kanila ang nasa 205 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 1.3 million pesos. Balhog na karon ang mga suspect sa Banga Municipal Police Station nga posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive and Dangerous Drugs Act. Wala pa'y pahayag ang mga suspect. Padayon pa sabang investigasyon sa otoridad. Sugda na sa Comelec Region 11 ang Voters Education Campaign karong Disyembre nga kabahin sa pagpangandam sa 2025 national and local elections. Ano yung report ni John D. Esteban? Nakatutok karon ang Comelec 11 sa Voters Education alang sa 2025 midterm elections. Lakip dinhi ang pagpahibalo sa mga botante sa proseso o pamaagi sa pagboto sa masasaktong pag-shade sa balota ug pagpakaon niini sa automated counting machine. Sugdan nila kini karong December hangtod January sunod tuig. Karon nagsiabot na amo ang mga makina for demo purposes. So by December 2 straight na gyud na until January 31. Now if you have friends, mga grupo, mga organization na gusto magpa-demo sa amo ang makina, you just send us the request. Gisiguro sab sa Comelec nga dili magkaproblema sa signal alang sa transmission kay mas paspas nga satellite internet ang gamiton. Na-identify na sab daw nila ang areas nga dead spot. Samtang ang kapulisan gisiguro sab nga hapsay ang eleksyon. Sa karon ginahanay pa ang security plan. Depende man sa good sa pagsulta pod kung pila ka precinct and election areas ang ato ang bantayan. Pero rest assured na paningkamutan sa Philippine National Police na mamahimong successful ug peaceful ang paghahimuong local, national and barn elections 2025. Ang 10th Infantry Division ginaberipika pa ang nadawat nga impormasyon nga matud pa presensya sa rebelde sa Davao Oriental. Apan gisiguro sa militar nga dili makabalik ang rebelde sa Davao Region, labi pa nga insurgency free na ang rehiyon so kaniadtong 2022 nagkaduol sab ang eleksyon. But in terms of resurgence, medyo malabo pa siya. Pwede sila mag-attempt kay mauna ilaha but as per assessment sa atong mga joint AFP-PNP Intelligence Committee, wala siya nag-fall into resurgence pa. Naa sila sa level nga preservation of force. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao. Duha katulog na lang, magsangka na ang Mapua Cardinals ug Benil Blazers alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Magsangka na ang mga koponan sa Mapua University ug De La Salle College of St. Benilde nga mao ang Mapua Cardinals ug Benil Blazers alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Karong season ang pinakaunang panagsangka sa Benil Blazers ug Mapua Cardinals alang sa kampyonato sa NCAA. Mamahimo kining mutatak sa kasaysayan sa NCAA. Labi pa nga naglaom ang Cardinals nga maundang ang ilang kauhaw sa kampyonato dihang ulahing midaog diadto pang 1991. Samtang ang Blazers nahimong kampyon niadtong 2000. Mahitabo na ang Game 1 Finals karong Domingo, December 1 sa alas 2 sa hapon sa Araneta Coliseum ug makita sa GTV ug Heart of Asia. Samtang ang Game 2 mahitabo sa December 7 ug ang Game 3 kung do naman mahitabo sa December 14 sa alas 2:30 sa hapon sa Araneta Coliseum. National Science and Technology Innovation Week gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Mga modernong ekipo alang sa disaster response usa sa mga gibida. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagpanguna ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., formal na nga gibuksan ang National Science and Technology Innovation Week nga gipahigayon sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City tumong sa mga aktibidad
ang pagpakita sa publiko sa kapin usa ka gatos ka mga technology innovations, lakip na ang mga modernong disaster response equipments. Sumala ni Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga usa sa mandato sa ilang ahensya ang paghatag og technical support sa ubang ahensya sa gobyerno alang sa disaster resiliency. Our goal is to spare future generations from facing the same magnitude of disasters that we are confronting now. Usa ang MOCOV o Mobile Command and Control Vehicle sa nahimong produkto sa mga nangagi nga National Science and Technology Innovations Week. Ekipo kini alang sa emergency response nga anaa karon naka-deploy sa isla sa Camiguin. Panahon sa emerhensiya, reliable gyud kuno kining Mobile Command and Control Vehicle kun MOCOV tungod solar powered kini ug mamonitor na sab ang lakat sa panahon tungod sa iyang mobile weather station. Ug pag-abot dinhi sa sulod nga bahin, kumpleto kini sa mga komunikasyon, ilabi pa sa radio, sa TV ug ang monitoring system. Na-try na to ni sa mga plan events kana bitaw mga Holy Weeks, fiestas, na mga celebration. So mahog na siya nato nga murag himo na mga operation center. So diri ang mga operation nato diri murag center niya sa hub na siya, sir. Una na siya hub nato nga diri na tanan mga decision making. Bagpadayon ang NSTW 2024 hangtod adlong Biyernes kuna sa ipakita sab ang mga imbensyon sa mga estudyante sa robotics, sound dome ug artificial intelligence. Kauban si Makoy Sempron, James Pauliap, One Mindanao. Kapinapulo ka mga estudyante nga dunay visual impairment, lakip mga newly blind adults ang nakabenepisyo sa libreng computer literacy training sa General Santos City. Ano yung report ni Efren Mamak? Tapos stop. Okay na? Gamit ang word processing software sa computer, gipang tudluan kini nga nasa 8 ka mga high school students kung paunsa mag-create ug edit og mga documents ug ubang computer lessons. Lagip sab sa gipang tudluan og advanced computer lessons ang tulo sab ka mga adults. Kini gipahigayon sa usa ka DICT Region 12 Computer Laboratory sa General Santos City. Ang mga learner dunay visual impairment kinsa target beneficiary sa basic computer program nga libreng gitanyag sa usa ka non-profit organization kauban ang Department of Information and Computer Technology ug ubang ahensya. Tumong sa mong programa nga matabangan ang mga estudyante nga makatuon og computer skills nga makatabang sab sa ilang pagpangita og trabaho. Gusto rin natin na hindi mahuhuli ang mga visually impaired, ang mga ganito pong mga sitwasyon po nila. Kaya nagkaroon po ng training para sa at least makasama po sila, magkaroon po ng inclusive. At dahil dyan, nagkaroon po ng marami pong trabaho rin sa ating mga graduates. Gani sa tala sa maong organisasyon nga sa kapin 800 ka mga estudyante nga napaubos na sa maong programa sa sulod sa 2 ka dekada, kapin 200 na ang nakatrabaho sa DepEd. Samtang ang uban anaa sa ubang organisasyon sama sa business process outsourcing kon BPO. Dugang sa maong organisasyon, ang magtudlo sa bag-ong learners, mao ang mga migraduate sab sa maong programa nga dunay taas nga kahibalo kalabot niini. We always have the facility and we are looking forward that this will go. Pilipino rin po sila. They have issues of their eyesight, but that doesn't mean that there are limits na malalaki. Ang maong programa nagsugod niadtong November 18 ug mulungtad hangtod November 29. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-abiso na daan ang ubang manindahay sa Davao City nga posibleng musaka ang presyo sa itlog sunod bulan. Samtang presyo sa Bombay nagpabiling ubos itandi sa presyo niini niadtong Disyembre sa miaging tuig. Ani ang report. Nagpahimangno ng daan ang ubang manindahay sa Bangkerohan Public Market sa Davao City nga posibleng musaka ang presyo sa itlog sa bulan sa Disyembre. Una nang napanubayan sa GMA Super Radio Davao ang taas nga presyo sa itlog sa maong palengke. Din mapalit sa 7 pesos ang small size nga itlog, 8 pesos ang medium size, 8.50 ang large size, 9 pesos ang XL
ug 9.50 hangtod 10 pesos ang matagbuok sa jumbo size nga itlog. Matud sa ubang mamaligya ay gilauman ang pagkusog sa demand sa itlog tungod sa nakatakdang pagbalik sa klase sa mga estudyante sa Disyembre, hinungdan sa posibleng pagsaka sa presyo niini. Samtang kamatikdang walay paglihok sa presyo sa Bombay sa Bangkeron Public Market sa Davao City sa pagsulod sa Disyembre. Sukwahi kini sa presyo sa Bombay sa susamang panahon sa miaging tuig kung asa 200 to 600 pesos matag kilo ang nahimong presyo sa Bombay. Sumala sa usa sa mga manindahay nga dunay ubay-ubay ka supply sa Bombay, hinungdan nga barato kini karong tuiga. Sa karon ang presyo sa Bombay modula sa 70 to 90 pesos ang matag kilo. Ang white onion mapalit sa 80 pesos ang matag kilo. Samtang dunay pagsaka sa presyo sa atsal nga miabot sa 220 pesos matag kilo. Samtang nagpabilin sa 85 to 90 pesos ang kilo sa luya. Ang kamatis mapalit sa 20 hangtod 120 pesos ang kilo depende sa klase. Sili kulikot mapalit sa 50 pesos matag kilo ug ang ahos mapalit sa 140 pesos ang matag kilo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Andam na ang lokal nga kagamhanan sa Davao City alang sa 11 car-free Sunday sa Davao Coastal Road nga magsugod karong Domingo, Disyembre 1. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Mikey Aportadera, ang hepe sa City Sports and Development Division, nga lakip sa padayon nga gimuntar ang guidelines ug directional sign ug barrier alang sa walking, jogging, running ug cycling. Ingon man ang designated areas alang sa parking sa mga sakyanan. At usab sa Car-Free Sundays, pahugtan sa Safety and Security Cluster ang pagbantay sa seguridad ug dagan sa trapiko. Lakip na dinhi ang City Veterinarian's Office alang sa mga posibleng mapaakan o binuhing hayop. Mahitabo ang maong polisiya sa Davao Coastal Road gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag matag Domingo. Bibo nga gisugdan ang Pasko Fiesta sa Davao 2024 kung asa gipasiga na ang Christmas tree sa Davao City Hall atol sa lighting ceremony kagabi. Ani ang report ni John D. Esteban. Hayag nga Christmas tree ato sa lighting ceremony sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City, Huwebes sa gabi. Nahimong colorful ang maong Christmas tree tungod sa dayan-dayan nga mga suga sa Pasko. Giadornohan sab kini og mga dagkong regalo ug Christmas balls. Sumala sa lakang nga panggamhanan, nagtimaan sab kini sa paglaom para giusa ug kaligon sa mga Davaoenyo taliwala sa mga pagsulay. Ang edipisyo sa City Hall hayag sab kaayo tungod sa mga danag nga LED lights ug colorful decorations. Ang mga punuan sa palibot gisabitan og migilak-gilak nga mga suga ug parol. Ang pagpasiga sa Pasko Fiesta gisaksihan sa bagang duot sa katawhan. Kinsa iyahay og kuha og hulagway sa mga dekorasyon. Enjoy say nakapanindot. Kanang mga lights. Sa man imo ang ganahan diri. Kanang Christmas tree. Ang Christmas tree nindot kayo. Atol sa programa, nagpasundayag usab ang local talents sa syudad. Sumala sa LGU, pinaagi niini mabati sa katawhan ang kapaskuhan, labi na gayod sa mga bata. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Kauban si Bebot Cajes ug Melchor Awing sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Mga kapuso, 26 days na lang. Una ang Pasko. Mo kato, muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.